Jose TV Production. Your only island TV channel. Sa mga nagdaang panahon, nasaksihan natin ang payak na simula nito bilang isang munisipyo, malayo sa kasalukuyang makikita natin sa syudad. Ang lumang gusali ng munisipyo ng Isabela de Basilan ay naging saksi sa pag-unlad ng lungsod mula sa isang simpleng munisipyo patungo sa isang umuusbong na lungsod sa timog. Maraming mga empleyado at pampublikong lider ang nagbigay ng dekalidad na serbisyo rito at ang gusali ay sumasalamin sa pangarap ng Isabela na maging isang dakilang lungsod. Noong 2000 sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Luis R. Biel II, kasama ang suporta ni Congressman Abdulgani Jerry A. Salapudin, naging lungsod ng Isabela de Basilan sa bisa ng Republic Act No. 9023 na pinagtibay sa plebisito noong April 25, 2001. Itinayo at pinaganda ang City Hall sa ilalim ng Presidential Social Fund ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kasalukuyang sumasa ilalim sa renovation ng City Hall sa ilalim ng administrasyon ni Mayor City Jalya A. Turabin Hataman na sinuportahan ni Deputy Speaker Congressman Mujib S. Hataman. Layunin ng renobasyon na magbigay ng mas mahusay, mas malinis at mas ligtas na serbisyo para sa mga residente ng Isabela. Ano pa ba ang hinihintay natin? Ating tuklasin ang ganda ng City Hall at alamin ang mga kahanga-hangang pasilidad na naghihintay sa loob. Ang City Hall ay may sukat na 30 meters by 18 meters na binubuo ng 2 palapag at may 13 departamento. Sa loob ng bagong City Hall, matatagpuan ang bawat sulok ay naglalaman ng kasaysayan ng pagpapalakas at pag-unlad ng lungsod. Halina't alamin natin ang mga proyektong nagbigay buhay sa mga gusaling ito. Narito ay ang resulta ng ating Repair Rehab Office Building Phase 2. Ipinagmamalaki natin ang mga modernong pasilidad at ang pagpapalakas sa infrastruktura na nagkakahalaga ng 7,049,237.06 centavos. Ito ay nagbukas noong May 30, 2022 upang maglingkod sa ating komunidad ng mas mahusay. Makikita rin natin ang resulta ng improvement of City Hall building at ang pagpapaganda ng landscape ng Isabela City Hall premises sa Barangay Sunrise, Isabela City. Ang proyektong ito ay nagkakahalaga ng 3,900,482.13 centavos at nagsimula noong September 1, 2021. At syempre, hindi lang yan. Matatagpuan din dito ang bagong renovated Sangguniang Panglunsod Building na nagkakahalaga ito ng 1,985,473.32 centavos at natapos noong December 7, 2022. Nagpapakita ng patuloy ng pagpapalakas ng ating lokal na pamahalaan. Sa unang palapag, narito ang mga opisina na naglalayong magbigay ng mas mahusay na serbisyo para sa mga mamamayan. Office of the City Mayor. Pangangasiwa at pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng lungsod na pinangungunahan ng ating mayora na si City Jalya Turabin Hataman. City Information Office. Pagpapalaganap ng impormasyon at balita tungkol sa mga aktibidad ng pamahalaang lungsod. Sa ilalim ng CIO, kabilang rin ang ECTV na layunin nitong magkaroon ng isang nagpapanatili at epektibong TV platform sa pagbibigay ng kamalayan sa mga Isabelenyos tungkol sa programa at serbisyo ng pamahalaan.
City Legal Office. Pagsasagawa ng legal na mga hakbang at pagbibigay ng legal na payo sa pamahalaang lokal. Bids and Awards Committee. Pagsusuri at pagpili ng mga supplier at kontratista para sa mga proyekto ng pamahalaan. City Budget Office. Pagpaplano, pagbabudget at pagmamanage ng pondo ng lungsod. City Human Resources and Management Office. Pag-aalaga sa mga empleyado at pagpaplano ng mga programa para sa kanilang kagalingan. Records Division. Pag-aalaga at pagpoproseso ng mga dokumento at record ng pamahalaan. Barangay Affairs and Governance Office na noong 2022 ay naging unang nakatalagang opisina para sa mga isyu ng barangay. Sa lungsod ng Isabela, ang Sakayan Conference Hall sa loob ng City Hall ay isang modernong pasilidad na nilagyan ng mga makabagong kagamitan, kabilang ang isang Smart TV na nagsisilbing pangunahing kasangkapan sa bawat pulong at talakayan. Ginagamit ito ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan para sa kanilang mga pagpupulong at diskusyon ng mga nalalapit na aktibidad. Sa tulong ng Smart TV, nagiging mas interaktibo at epektibo ang bawat talakayan na nagbibigay ng kakayahan para sa mga visual presentation at online meetings na nagpapadali sa pagpapalitan ng mga ideya at impormasyon. Ang teknolohiyang ito ay nagpapatibay sa kahusayan ng bawat departamento sa kanilang mga gawain na nagreresulta sa mas maayos at produktibong mga aktibidad para sa ikabubuti ng lungsod ng Isabela. Isang pantry ang itinatag sa loob ng City Hall ng Isabela para sa mga manggagawa ng lungsod na nagsisilbing lugar ng kanilang pahinga at kainan. Ang pantry na ito ay nilagyan ng kumpletong kagamitan tulad ng water dispenser at mga mesa at upuan na nagbibigay ng komportableng espasyo para sa kanilang pagkain at sandali ng pagre-relax. Isang e-bulletin o transparency LED wall ang inilagay upang magbigay ng real-time na impormasyon para sa mga mamamayan. Ito ay nagpapakita ng mga mahahalagang anunsyo, balita at mga update sa mga proyekto ng pamahalaan na nagpapalakas ng transparency at accountability. Sa pamamagitan ng e-bulletin, nagiging mas madali para sa publiko na malaman ang mga kaganapan at aktibidad ng lokal na pamahalaan. Sa ground floor naman makikita ang mga opisina na direktang makinabang ang mga residente. Business Partners and Licensing Office. Pagproseso ng mga permit at lisensya para sa mga negosyo. Civil Registry, pagre-rehistro at pagpoproseso ng mga birth, death at marriage certificate. Treasury, pangangasiwa at paghahandle ng pondo ng lungsod. Assessor's Office, pagtakda at pag-evaluate ng halaga ng ari-arian para sa buwis. Accounting, pagproseso at pagtala ng pinansyal na transaksyon ng pamahalaan. City Social Welfare Development, pagpapatupad ng mga programa at serbisyong pangkabuhayan para sa mga mahihirap at nangangailangan. Ang Happy Kids Zone ay puno ng ngiti at tawanan kung saan makikita ang mga bata na nag-e-enjoy sa mga recreational activities at nagpapalakas ng kanilang kasiyahan. Sa kabilang banda naman, ang lactating area ay nagpapakita ng suporta sa mga bagong ina sa ating komunidad na nagbibigay sa kanila ng pribadong espasyo upang magpadede at magpahinga ng komportable. Ang bagong amenities tulad ng Happy Kids Zone at lactating area ay talagang nakakatuwang pagmasdan at gamitin. Kaya po meron ganito, ma'am, kasi may mga empleyado na may anak na walang bantay. Dito po dinadala yung anak nila, dito po iniiwan, pinapatulog, minsan pag dinabisi yung nanay nila, chinecheck po nila dito. May lactating area din po tayo para sa mga nanay na nagpapa-breastfeed, like sa labas po, pag may mga kliyente na nagpapasuso, pwede po silang pumasok. Yung mga empleyado, may pumupunta din po, nagpapam. Kasi nagbe-breastfeed, dito po sila nagpapam. Bibida rin ang open house na ginanap sa City Hall noong Civil Service Day. Ang open house ay isa sa mga
ako pinaka-excited ako sa program na to. Kasi bilang mamamayan, no, like ako dati bilang ordinaryong mamamayan, hindi ko alam anong nangyayari sa City Hall. Pupunta lang ako dito kapag may kailangan akong gawin. So ginawa natin dahil civil service, hindi lang yun about the civil servants but the people that we serve. So open house, bubuksan natin yung City Hall, yung iba't ibang mga opisina ng City Hall. Then we invite to make sure na lahat ng sectors ay represented at makakuha ng experience ng open house. We invite different sectors to come here on appointed dates and time para umikot sila. Tapos yung mga opisina naman, ina-explain sa kanila ano yung mga services na pwede nilang ma-avail sa office na yon. Bukod sa magagandang anyo na hatid sa atin ng bagong Isabela City Hall, ipinagdiriwang din ang pagkakaisa at pagkakapit-bisig sa pamamagitan ng dalawang makabuluhang tradisyon na pinamumunuan ni Mayor Siti Jalia Turabin-Hataman. Taon-taon ang City Hall ay nagiging simbolo ng liwanag at pag-asa na nagtatampok ng mga disenyo na nagbibigay pugay sa parehong Ramadan at Pasko na sumasalamin sa pangako ng lungsod na inklusibidad at pagkakaisa ng komunidad. In terms of design sa City Hall, of course there are big change. Kasi before, if I can remember, para kaming nasa computer shop na close talaga yung mga computers namin and we don't have the time to have the synergy na meron kami ngayon because right now we can interact with all other HR staff, mas napapabilis yung servisyo and then parang may camaraderie na din kasi hindi na siya closed off unlike before. And in terms of services to our employees outside, mas nagbibigay kami ng impression ngayon that we are transparent, that they are welcome here anytime and they can ask for HR's help. So yung masasabi ko dito sa bagong disenyo ng City Hall is more on glass na tayo. As you can see, yung office natin, glass na, kumpara sa dati. Tapos yung mga staff natin, nag-entertain talaga ng maayos. Like what I have said kanina, maayos na talaga. Simula nung umupo si Mayor Dada, naging maayos yung kung ano yung dapat na ayusin dito. Lima ako, niya pagbabago yung City Hall, talanta na makatagna. Itiya haptod mabuhat ito. Itiya in City Hall ta. Kasi itiya intag na main singga in kahap na. Sa mga vulnerable sectors, hindi lang po sa vulnerable sectors, lahat po ng constituents na dito po sa Isabela na pupunta ho dito sa City Hall, tuwang-tuwa ho talaga sila kasi napakalinis, suwabe, maliwanag, no? Tapos yung mga clients natin, nasa-serve ho natin ng maigi, no? Hindi na ho kailangan pumunta sa loob, doon sa labas, tapos may... Okay, the new design of our City Hall is a blessing from our mayor, our energetic mayor. We could compare the office of the CCR since then and now. So as of now, we could be lining up with the best cities or best City Hall design in the entire Philippines. Like for example, at Makati City Hall and Manila City Hall, Pasig City Hall. So itong ating City Hall na kahit naman sa Basilan Province lang siya, pwede po siyang ihilera natin sa mga ibang-ibang opisina sa mga top 5 cities ng Metro Manila. So specifically doon po sa office namin, we could compare the then, before, and now. Ang layo-layo po ng agwat natin. So before, we do the traditional typewriter, mga ganun lang. Tapos dingding, tapos kurtina lang sa pag-ayos namin ng mga files namin. Pero as of now, since we are on the ISO system, and then since we are on the digitization or computerization ng office namin, swak na po yung design ng ating City Hall. Talagang modern type, very clean. Tapos, ang ilaw din, ang linis, tiles lahat, pati sa, kulang na lang sa dingding. Tapos yun, yung glass walled siya, nakakatulong din kasi nakikita natin yung ginagawa ng mga co-staff natin. So maraming salamat po ulit Mayor for this newly designed City Hall.
feel namin na parang Makati girls kami dito sa loob. Napakaganda, napaka-elegante ng disenyo. So, ipinapakita talaga na ang LGU ng Isabela City ay kaya ng makipagkompetensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, with the initiative of Mayor Dada, so, alam natin kung saan pupuntang Isabela, di ba? So, marami pa o malayo pa ang mararating ng Isabela under sa kanyang pamumuno. Well, it symbolizes transparency. Arrange na siya at systematic, madaling mahanap ang mga opisina na dapat napuntahan ng bawat kliyente at higit sa lahat, nagiging accessible na siya at PWD friendly. Ang setup ng City Hall ngayon, pag kailangan mong humingi ng tulong, mabilis na ang transaksyon at mabilis na ang response. Kaya, ito ang tunay na serbisyong damang-dama. Tingin ko yung pagbabago ng anyo, hindi lang doon sa physical na aspeto ng City Hall natin. Ito kasi yung seat of government natin, no? Kaya yung pagbabago ng anyo niya, kasabay nun yung pagbabago ng mga sistema, pagbabago ng mga kalakaran. Halimbawa, dati pagpasok mo medyo madilim siya, tapos kanya-kanya yung opisina, hindi mo nakikita yung pagtatrabaho ng mga employees, ng mga personnel. Whereas ngayon, pagpasok mo pa lang maaliwalas na, klaro kung saan ka pupunta, depende sa purpose mo sa pagpunta dito. Nakikita namin bilang mga officials, no, or yung mga supervisors or department heads, nakikita natin sino yung talagang nagtatrabaho or baka natutulog na, no? So, of course, kasama dito din yung transparency, no? Talagang wala na sana, no? Although sabihin natin hindi naman totally mawawala. Pero ang laki na nung improvement doon ho sa pagbibigay ng service, lalong-lalo na sa mga frontline services natin sa baba, na talagang direktang nagbibigay serbisyo sa mga mamamayan ng Isabela. Tunay na isa sa batayan na maayos ang pamamalakad at pamamahala ng pondo ng bayan, ang unang-una masisilayan ay ang mga proyekto na mapapakinabangan ng mga taong bayan. Sa pagtatapos ng paglilibot sa bagong City Hall ng Isabela, nakita natin ang kanyang kagandahan at mga pasilidad na nagpapakita ng pagtanggap at suporta sa bawat mamamayan. Ngunit ang tanong ay naririto pa rin. Ang ganda na ng lugar. Ngunit maganda ba at mabilis nga ba ang serbisyo? Yan ang ating aabangan sa susunod na episode. Hanggang sa muling pagkikita, ito ang Serbisyong Damang-Dama.